Naisip nyo na ba kung paano ba talaga bumuo ng mga AI agent na matalino, epektibo at talagang nakakatulong? Kung oo, nasa tamang lugar kayo. Ngayon, bubuksan natin ang tinatawag na AI Architect's Blueprint. Titingnan natin, step by step, kung paano i-master ang Microsoft Copilot Studio. So para maging master architects tayo, dadaan tayo sa 6 na mahahalagang bahagi ng ating blueprint. Magsisimula tayo sa pinakapundasyon, ang pagdesign ng mga task agents. Pagkatapos niyan, aakyat tayo sa next level, pagbuo ng mga autonomous agents na kayang kumilos ng mag-isa. Mula doon, sisilipin natin kung paano gumawa ng matalinong usapan, i-master ang topics, i-automate ang mga proseso gamit ang flows, at sa huli, paano i-refine ang lahat gamit ang tamang prompts. Game na? Simulan na natin. Okay, first stop. Umpisahan natin sa pinaka-core. Ang pundasyon ng lahat ng AI agents, ang ating mga task agents. Isipin niyo sila bilang mga specialized assistant. Hindi sila yung tipong jack of all trades. Ginawa sila para sa isang partikular na trabaho at sinisigurado nilang magagawa nila to ng napakahusay. So ano ba talaga ang mga task agent na to? Well, sila yung mga expert sa isang bagay. Halimbawa, kailangan mong mag-file ng leave. Imbes na dumaan ka sa kung ano-anong forms at websites, ang task agent na ang bahala. And-integrate niya yung business logic, kokonekta sa HR system gamit ang APIs, at gagamitin ang enterprise data mo para gawin ang lahat ng yan sa isang utos lang. Imagine yung oras at effort na matitipid natin. Para makabuo ng isang matibay na task agent, kailangan natin ng 6 na component. Isa-isahin natin. Una, goals. Ito yung mission. Ano bang gusto nating ipagawa? Simple lang, mag-file ng leave. Pangalawa, skills. Ito yung utak niya, yung kakayahang umintindi, mag-reason out at magplano. Pangatlo, actions. Ito naman yung mga kamay niya, yung mismong pag-execute, pag-click, pag-submit sa system. Pang-apat, knowledge. Ito yung memory. Alam niya kung ilang leave credits pa ang meron ka. Panglima, context. Dito, alam niya kung holiday ba bukas, kaya hindi siya basta-basta mag-a-approve. At syempre, panghuli, safety and rules. Ito yung konsensya niya. Hindi siya pwedeng mag-approve ng leave para sa boss mo halimbawa. At para siguradong successful ang pag-build natin, tandaan natin tong mga best practices na to. Una, start with one high-value workflow. Huwag subukang i-automate lahat agad. Pumili ng isa na may pinakamalaking impact. Sunod, keep goals small and focused. Mas maliit ang goal, mas madaling i-test at i-debug. Tapos, provide agents with clean, structured data. Tandaan, garbage in, garbage out. Kung magulo ang data, magulo rin ang resulta. Pang-apat, limit action permissions. Security is key. Bigyan lang siya ng access sa kung ano lang talaga ang kailangan niya. At syempre, implement monitoring and logging para alam mo agad kapag may problema. At panghuli, test with real scenarios and edge cases. Subukan yung mga kakaibang tanong, hindi lang yung laging happy path. Okay, ngayong may matibay na tayong pundasyon sa task agents, handa na tayong mag-level up. Sa ikalawang bahagi ng blueprint natin, bubuo na tayo ng mga autonomous agents. Ito yung mga AI na hindi lang basta sumusunod sa utos, kundi nag-iisip at kumikilos ng kusa. So, anong pinagkaiba nito sa task agent? Well, kung ang task agent ay isang specialist na naghihintay lang ng command, ang isang autonomous agent naman para siyang isang project manager. Bigyan mo lang siya ng business goal, halimbawa, bawasan ng customer waiting time at siya na ang bahalang mag-isip at humanap ng paraan para ma-achieve yon. In short, they are proactive, not just reactive. Ang pagbuo nito ay parang may sinusunod na recipe. Step 1. Identify use case and expected outcome. Anong problema ba ang gusto nating solusyonan? Step 2. Build your agent. Dito na yung paghalo-halo ng mga sangkap, goals, knowledge at actions. Step 3. Test and refine. Siyempre, kailangan tikman muna bago i-serve. Gumagana ba as expected? Tama ba ang output? Step 4. Deploy. Pag perpekto na, ready na nating i-serve sa ating mga user, halimbawa, diretso sa Microsoft Teams. Para maging epektibo sila, kailangan ng disiplina. Una, start with a simple, high-value use case. Huwag agad gumawa ng agent na magpapatakbo ng buong kumpanya. Simulan sa automated reminders. Sunod, provide clean, structured instructions. Kailangan malinaw ang utos. Hindi pwedeng, gawin mong masaya ang customer. Dapat specific.
mag-send ng follow-up email after 24 hours. Pangatlo, limit the number of knowledge sources para hindi malito ang agent. Sunod, use grounding sources that are approved. Dapat galing sa official sources ang knowledge niya, hindi sa kung saan-saan. Napaka-importante rin na itest ang business logic repeatedly bago i-publish. At syempre, monitor agent performance and refine. Ang feedback ng users ang pinakamahalagang data source natin. Okay, so marunong na tayong gumawa ng agents na gumagawa ng tasks. Ang tanong, paano naman sila makipag-usap? Dito sa Section 3, tatalakay natin ang sining ng Crafting Prompt-Driven Conversations. Paano natin sila tuturuang sumagot ng matalino, natural at parang tao? Isipin nyo ang mga mechanisms na to bilang tools sa ating conversational toolbox. Una, ang generative answers. Ito yung parang built-in search engine ng agent natin. Kapag may tanong na wala sa script, siya na ang hahanap ng sagot sa knowledge base. Pangalawa, system topics. Ito naman yung good manners and right conduct tool. Dito nakalagay yung mga standard replies para sa hello, goodbye, o kapag hindi niya naiintindihan yung sinabi mo. Pangatlo, condition nodes. Ito yung decision-making tool. Pag sinabi ng user ang A, gawin ito. Pag sinabi niya ang B, gawin yun. At pang-apat, event triggers. Ito yung alert tool. Nagre-react siya sa isang event, hindi lang sa tanong ng user. Okay, laliman pa natin ang usapan. Dito sa Section 4, pag-aaralan natin ang mastering topics and fallback. Ito ang puso at kaluluwa ng conversational skills ng ating agent. Dito nakasalalay kung talagang nagkakaintindihan ba sila ng user. Pero may isang malaking tanong, paano kung malito ang agent natin? Anong mangyayari kapag hindi niya naintindihan ang sinabi mo? Ito yung mga moment na pwedeng ma-frustrate ang user, kaya kailangan natin ng isang solidong plano. At ang sagot sa tanong na yan ay ang system fallback topic. Ito ang ating safety net. Kapag yung usapan ay naligaw dahil hindi naintindihan ng agent, hindi siya basta mag-error. Sasaluhin siya ng fallback topic. Sasabihin niya, pasensya na, hindi ko yata nakuha yun. Pwede mo bang sabihin sa ibang paraan? Itong maliit na detalye na to, it makes a huge difference sa user experience. Para maorganis ang usapan, gumagamit tayo ng iba't ibang topic types. Ang instructional topic, ito yung how-to guide, tulad ng paano mag-reset ng password. Ang action topic ay yung do-it-for-me topic. Gumawa ka ng support ticket para sa akin. Ang informational topic ay yung just the facts topic. Anong office hours nyo? Ang system topic ay para sa housekeeping, yung mga pagbati, paalam at syempre fallback. At ang reusable topic, ito yung mga template natin. Logic na pwedeng gamitin sa maraming usapan, tulad ng authentication. Para sa isang world-class na usapan, tandaan natin to. Prioritize clarity and brevity. Walang gustong magbasa ng nobela sa chat. Keep it short and simple. Use structured questions. Imbes na anong maitutulong ko, mas maganda yung gusto mo bang mag-file ng ticket o i-check ang status. Leverage entity extraction para makuha yung mga importanteng detalye. Maintain a consistent tone. Kung professional ang simula, dapat professional hanggang dulo. Ensure fallback pathways are supportive. Dapat helpful ang sagot, hindi error 404. At ang pinaka-importante, test with real-world phrasing. Tandaan, iba ang salita ng developers sa salita ng totoong mga user. Okay, so our agent can now talk, understand, at kayang i-handle pag nalilito. What's next? Automation on a bigger scale. Dito sa Section 5, papasukin natin ang mundo ng agent flows. Dito natin i-connect ang agent sa iba't ibang systems para mag-automate ng mga mas komplikadong gawain. Ano nga ba itong agent flows? Isipin niyo sila bilang mga mini automation robot na nakatira mismo sa loob ng Copilot Studio. Ang ganda rito, kaya nilang mag-automate ng mga tasks tulad ng pag-update ng database o pag-send ng notification nang hindi mo na kailangan pa ng hiwalay na Power Automate license. It's built-in power, ready to use. So, kailan mo gagamitin ang Agent Flow versus Power Automate? Simple lang yan. Ang Agent Flow ay isang specialized tool. Perfect siya para sa mga tasks na direktang konektado sa usapan. Kung sinabi ng user, i-update ang contact info ko, Agent Flow ang para dyan. It's for in-conversation automation. Ang Power Automate naman, para siyang isang Swiss Army knife. Para to sa malalaking, company-wide automations na kailangan ng maraming connections. Ito yung pang heavy-duty enterprise integrations. Para makabuo ng matitibay na flows, una, start with a clear business scenario. Alamin muna anong proseso ang gusto mong i-automate. Pangalawa,
Use natural language for rapid prototyping. Sabihin mo lang sa plain language kung anong gusto mong ipagawa at gagawan ka na niya ng initial flow. Ang laking time saver niyan. Pangatlo, test agent and flow interactions together. Dapat seamless yung pag-uusap at yung automation. Pang-apat, monitor analytics for flow errors para madaling mag-troubleshoot. At last, keep flows modular. Kung may 10-step process ka, mas magandang hatiin yun sa mas maliliit na flows, mas madaling i-manage at i-reuse. At andito na tayo sa huling stage ng ating blueprint. Nakabuo na tayo ng agents, naturuan silang makipag-usap, at pinalakas sila ng automation. Sa huling section, idadagdag natin ang final layer of intelligence, refining logic with prompts. Ito na mismo yung pagtuturo sa agent kung paano siya dapat mag-isip. Para makagawa ng epektibong prompt, isipin mong nagbibigay ka ng instruction sa isang bagong assistant. Ito ang formula. Una, ang goal. Ano ang mission? Your mission is to summarize this email. Pangalawa, context. Bigyan mo siya ng background. This email is from an angry customer. Pangatlo, instructions or rules. Magbigay ka ng mga bawal. Be polite. Do not use jargon. Pang-apat, examples. Magbigay ka ng sample. At panglima, output format. Sabihin mo yung eksaktong gusto mong itsura ng sagot. I want the output in 3 bullet points. Kapag sinunod mo yan, siguradong tama ang gagawin ng agent mo. May 5 klase ng prompt actions. Ang transform ay yung ayusin mo nga ito prompt. Ginagawa niyang mas professional ang isang text. Ang summarize ay yung give me the short version prompt. Ang extract ay yung hanap mo dito prompt. Kukunin niya yung specific info. Ang generate ay yung gumawa ka ng prompt. Mula sa wala, gagawa siya ng bagong email. At ang classify ay yung anong uri nito, prompt. Sasabihin niya kung ang request ay tungkol sa billing, sa onboarding, o sa support. At yan ang kumpletong blueprint. Mula sa pundasyon ng task agents, hanggang sa pinaka-refinement gamit ang matatalinong prompts, hawak nyo na ng susi para makabuo ng world-class AI agents sa Copilot Studio. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol sa pag-empower sa mga tao at pag-transform ng paraan ng ating pagtatrabaho. Follow DX Labs for more.